Isang magandang araw po sa inyo mga ka-senior. Muli ako po ang inyong lingkod, si Manong Joseph Dariaga at welcome sa isa na namang episode ng Senior Hour. Ngayong Hulyo, ipinagdiriwang ang National Disaster Resilience Month at ngayong taon ang tema ay kumikilos para sa kahandaan, kaligtasan at katatagan. Isang paalaala na hindi lang ito tungkol sa pag-survive kapag nagkaroon ng kalamidad, kundi tungkol sa pagiging handa, pagiging matatag at pagkakaroon ng plano para sa ating pamilya at sa komunidad. Sa panahon ngayon na sunod-sunod ang pagulan at pagbagyo, marami sa ating mga kababayan ang apektado. Kaya naman ang pagiging alerto at maalam ay hindi na dapat pinapagliban. Ngayong araw, pag-uusapan natin kung paano nga ba maging ligtas at resilient lalo na para sa mga senior citizens tulad natin. Makakasama natin ang isang expert para linawin ang ilang mahalagang tanong. Mga kaliwanag, pinalad po tayo makasama natin ngayong araw na ito si Sir Alan Dila ng Meralco Rescue. Maraming salamat, Alan, sa panahong binigay mo sa amin. Anytime, Manong Joe. Ngayon National Disaster Resilience Month. Paano ba natin papaliwanag sa simpleng paraan? Ano ba ang ibig sabihin ng resilience, quote-unquote, pagdating sa sakuna? Yan, sige. Napakagandang tanong, ano. Actually, di ba, popular naman na ang Filipinos ay tinatawag ng mga very resilient na tao, di ba? It's a trait or katangian ng isang Pilipino yan. Pero siguro if we explore further, no, ang resilience talaga is actually yung abilidad natin na mapagtagumpayan yung isang challenge katulad nito, yung mga sakuna like bagyo, lindol man yan, ma-overcome natin, mapagtagumpayan natin siya na ma-minimize natin yung magiging impact niya sa atin. So, yon para sa akin talaga ang magandang meaning kung sasabihin natin ng resilience. Napansin ko dito sa atin mismo sa Meralco, no? Meralco Rescue, mukhang talagang prepared tayo. May ambulansya, merong panlaban sa sunog, merong heavy equipment kung kailangan pa natin i-augment ang LGU. Madalas naririnig din natin yung tinatawag na iba't ibang alert levels. Bagyo man, o baha, o anumang sakuna. Paano ba ito naiintindihan ng taong bayan? Okay. Ayan, so tulad nung pinag-uusapan natin, resilience, mapagtagumpayan, one keyword doon talaga is preparedness. So lahat ng resources na nakikita natin dito, yan. That's what we do. Naghahanda si Meralco. Yung paghahanda na yan, hindi lamang sa resources na nakikita natin like the fire trucks, ambulances. Of course, ang paghahanda, mag-uumpisa yan sa atin, no? Kailangan we possess the necessary na mga tawag namin life skills, no, para mapagtagumpayan natin yung challenges na binibigay ng mga katulad niya mga disasters na ganyan. Yun. Ako, Alan, natutuwa ako eh. Kasi hindi lang tayo nagre-restore ng kuryente. Itong huling malakas na pag-ulan at nagdulot na ng baha, nagre-rescue tayo ng tao. Yes. Nandun na yung mga nagkaroon ng problema sa kanilang mga bahay dahil mataas yung tubig baha. Rescue na talaga tayo dito sa Meralco. Correct. So, pag sinabi mong rescue, meron mga kategorya yan, di ba? Ano ba yung yellow, orange at red rainfall warning? At ano dapat gawin sa bawat isa? Okay. So, itong mga alert levels na ito, these are part of yung tawag ng government natin na early warning system, no? Binibigyan tayo ng sabi nga warning o alerto para alam natin kung ano yung dapat nating paghandaan. In particular, itong mga nabanggit mo na mga yellow, orange, or red, no? These are what we call yung mga rainfall alert warning system natin. So, yan yung dami. Medyo mahirap lang sigurong i-explain, ano? Kumbaga, yan yung dami nung ine-expect natin na ulan. So, volume ng tubig. Volume ng tubig, yon, precisely. So, syempre, with volume comes yung capacity din ng mga lugar para tulad ng mga ilog natin na ma-hold itong volume ng water na dala ng ulan. So, habang tumataas yung alerto, so nag-uumpisa siya sa
course, yung yellow natin na panaka-naka, ngayon, pagka nag-orange yan, ibig sabihin yan, medyo, na yan, malakas na mga pag-ulan na yan. And pag red, tawag nila, torrential. Meaning talagang bugso yan, halos walang patid, all night, kung sakali. Hindi lang yung area mo ang inuulan, mas malaking area pa. Kaya minsan, paggising natin sa umaga, eto na, dumadating na ngayon yung mga rain na tubig na yan, yung volume ng water na yan. And pag hindi nahawakan ng water systems natin yan, mag-overflow mga rivers natin, kakambal niyan is baha. Oo. Yan. At yun yung challenge sa atin ngayon. Ito ngayon, isa pang tanong, Kasi marami sa mga kababayan natin last minute. May mga nakikita nga ako, buti na lang tayo dito sa Meralco, meron tayong katropa, katuwang natin yung ibang mga animal welfare groups, na nakita ko sa online, nakakulong yung aso, last minute, bago. Yung sa Baguio. Yung sa Baguio, nagulungan, nakatali. Sad. Ngayon, ang tanong kasi dito, minsan late yung response time, kaya nadidisgrasya. Kailan ba ang tamang panahon para lumikas? Antayin ba natin yung last minute? Ano guidelines? Lalo na kamukha ko ako senior. Maaring hirap na sa paggalaw o may iniindang karamdaman. Pero dapat yung mga kasama sa bahay, itong mga seniors at may PWD man doon, alam kung anong gagawin. Di ba dapat hindi intayin yung last minute, Alan? Tama po yan. So, ang paghahanda talaga, sabi nga, hindi ka naman naghahanda pag nandyan na yung ulan. Habang umaaraw, naghahanda ka na. Ano bang paghahanda natin? Umpisahan natin, halimbawa sa Bagyo. Bagyo is a type of disaster na tawag natin slow onset. Dahan-dahan yan dumadating. Unang paghahanda is of course keep ourselves informed. Makinig tayo sa media, of course, Yan ang isa sa pinaka-reliable na source natin ng information. Nagkakaroon sila ng mga weather reports, So, pakinggan natin at ano yung magiging epekto. Alamin natin ano yung magiging epekto sa lugar mo at sa community mo, So, yun yung initial na paghahanda. Be informed. Secondly, of course, know the hazards in your area. Tinuturo. Paano natin malalaman yan? Meron na rin mga tools ngayon. Like, si government has prepared or given us a tool. Ang tawag nila yung hazardhunter.ph. Try nyo, visit nyo yung site na yon. Doon ituturo kung yung lugar mo is flood prone. Of course, sa atin, dapat yung experience natin, nagagamit din natin to tell us yung storya ng lugar mo. Being familiar with your place, alam mo dapat yung hazard. Bahain ba yung lugar ko o hindi naman? Pero syempre, ang lugar at ang environment nag-change over time. So dapat, kumbaga, nire-review din natin yung assessment. And currently, ito nga, yan, tinuturo natin at sa mga employees din natin to use this tool para mag-hazard analysis. Anong pangalan? It's hazardhunter.ph. Hazardhunter.ph. Ako naman, Alan, nag-download ako ng Windy. Good. Oo, Para yan. alam mo ninyo, mga kaliwanag, mga ka-senior, kailangan din sariling sikap. Yeah. Alamin natin lahat ng impormasyon. Alam naman natin na andyan na yung social media, andyan ang digital, andyan ang online, andyan ang various, sabi nga ni Alan, information materials para magamit natin, makatulong sa atin kapag meron ng paparating na sakuna. Ito siguro one of my last few questions, Alan. Anong masasabi ninyong pangunahing kailangan naming mga senior para maging handa sa sakuna? Okay. So, part of the preparation, of course, yung kanina, yung paglikas natin, siguro, i-remind ko lang, pre-identify nyo kung saan yung pupuntahan nyo na safe area. For example, sa baha, of course, you can talk to relatives na, oops, eto, may possibility na bumaha sa amin. Talk to a relative, meron na kayong pre-arrangement. Darating ako, pupunta ako sa inyo, 'di ba? Para napaghahandaan din naman nila. Meron tayong mga evacuation center, you can find out from your barangays or yung LGU ninyo. But of course, may challenge din ng evacuation center. Alam naman natin yan. So, mas maganda, meron kang sarili mong safe zone na pupuntahan. And, prior to going to that, always remember na isa sa mga best tools for preparedness sa mga pag-evacuate na yan is what we call yung go bag natin.
Yan. Mahirap yung kung kailan tayo aalis tsaka tayo mag-iipon. naghahanap, No, 'di ba? Scramble tayo. Marami kang makakalimutan. Sabi mo nga kung senior pati, of course, hindi tayo magkakaroon ng ganung much time to prepare. Kaya in advance ihanda na natin. Go bag means lagay lang natin sa isang bag yung mga madalas nating gamitin, pangangailangan natin, no? Food, water, and some clothing, lagay doon. As seniors, of course, meron tayong mga special needs. Una, meds, 'di ba? Yung mga medicine natin, maintenance medicine or our vitamins, mga nutrients sources natin, lagyan na natin ng stock, mag-pre-stock na tayo doon, no? Kung meron pa tayong ibang special need or tools na kailangan, no, to facilitate yung tumutulong din sa atin sa mga daily na ginagawa natin, lagay na natin sa go bag. Kahit na small quantity, pagka nagkaroon ng need and you need to evacuate o lumikas, just grab and go. So yun yung importance ng go bag. So eto po tayo, ano, at talking about paghahanda, hindi natin maiiwasan minsan na may mangyayari na mga medical emergencies, no? Speaking of seniors, 'di ba, medyo prone tayo to heart attacks, no? And other possible sources, no, na pwedeng mangyari. For today, magde-demonstrate tayo ng very simple process kung paano po gawin ang what we call the hands-only CPR. Ito po ay ginagamit kapag meron po tayong kasama na maaaring inatake sa puso at naging unconscious, hindi na humihinga. So ito is one of the best na methods kung paano natin matutulungan ang ating kasama. Kasama ko po ang isa sa ating mga EMTs dito sa Meralco Rescue, si Miss H. Lorenzo. Yan po. At i-demonstrate niya ang CPR. For the hands-only CPR, kailangan natin i-check yung ating pulse and breathing ng patient natin using the look, listen, and feel technique. So, yung kamay natin, then touch natin or feel natin yung carotid pulse niya using your 2 fingers, then feel natin, look for the rise and fall ng chest. Listen natin kung merong air na si patient or kung may breathing pa si patient. Then, feel din natin kung if ever merong pang pulse dun sa kanyang carotid. So, for 10 seconds, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. If no pulse, no breathing si patient, we'll do the CPR. Let's start the CPR on the center of the chest using your palm of your hand. Cross your fingers, interlock, then interlock your elbows. Then start the CPR 2 to 2.4 inches deep, 100 to 120 compressions for 1 full minute. Let's start. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Then we only stop if meron na siyang spontaneous circulation or advanced medical help arrives. Mga ka-senior, alam natin ang kalamidad ay hindi natin kontrolado. Pero ang kahandaan nasa ating mga kamay. Maging alerto, alamin ang mga dapat gawin, ihanda ang mga gamit. Yung sinabi nga ni Alan kanina, go bag. At siguraduhin kasama ang senior citizens sa bawat plano ng pamilya. Ulitin ko yan. Isama po ninyo yung inyong mga seniors sa bawat plano nyo sa pamilya. Ako po muli si Manong Joe at ito ang inyong Senior Hour. Hanggang sa susunod, maging ligtas, maging handa at maging matatag. Alan, maraming salamat. It's a pleasure as always, Manong Joe.